Ngayong araw ay pinulong po kami ng ating legal team na sa paghahanda dito po sa gagawing preliminary conference. Itong kaso natin sa hinihingi natin ay deklarang unconstitutional itong maanumalyang 2025 budget. Huwag po kayong palilihis sa ginagawa ng napakaraming mga tao ng pamahalaan. Ang budget, ang usapan po pa rin ay yung ating anomalous 2025 budget. Hindi po natuloy yung preliminary conference ng supposedly February 28 sapagkat late po nakapagsumite ng komento yung gobyerno through the Office of the Solicitor General. Kaya po na-move yung ating preliminary conference ngayong March 5, Wednesday. Nagpulong po kami kanina ng mga abogado at nagpaplano ano yung mga dokumentong papamarkahan at isusumite sa Korte Suprema para po mas mapabilis yung gagawing oral argument na nakaschedule po sa April 1. At magpupulong pa rin po kami bukas, kami po mga abogado ninyo. Tatandaan po ninyo itong kaso natin sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition, ito po yung kaso ng bawat ordinaryong Pilipino. Ito po yung kaso ng mamamayang Pilipino sapagkat ang linalabanan po natin dito ay yung illegal, invalid, anomalous, immoral, and unconstitutional 2025 budget na dinidescribe nga po natin na kriminal. Sapagkat wag nating kalilimutan yung Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon at basihan ng ating 2025 budget ay panay blanco. 28 items ay blanco, nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Pinagbigyan na rin po ng Korte Suprema yung ating hiling na makapag-issue ng subpoena o i-produce yung original copy ng enrolled bill. Hindi man po subpoena ang in-issue pero inatasan po ng Korte Suprema ang mga respondents sa kasong ito, yung Office of Solicitor General, na i-produce yung kopya ng enrolled bill. Importante po kasi yun para makita talaga natin na mula doon sa mga blankong Bicameral Conference Committee report, kung meron bang mga halaga na yung mga iniwan na blanco. Kasi babalik po tayo doon sa ating basic premise. Blanco yung final approved, ratified, and filed and signed Bicameral Conference Committee report. Pag blanco yan at merong halaga na nakalagay doon sa enrolled bill, sino yung naglagay ng mga halaga dyan? Yan po yung ating hinahanap. Kaya sinasabi nating unlawful, illegal, invalid, criminal itong 2025 national budget. Kaya po nating iginigit criminal yan sapagkat merong makakating kamay ang nakialam at naglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa BICAM report. Yan po ay kung merong halaga doon sa tinatawag na enrolled bill. Yan po yung ating gustong malaman, ilang araw na lamang. By Wednesday, makikita po ng ating mga abogado dito sa Korte Suprema kung ano yung sinumite ng Office of Solicitor General. Sapagkat alam mo ninyo, alam ito ng mga abogado at nag-aaral ng abogasya. Lahat po ng law students alam ito. Pagka meron kang submission sa court, automatic kung anong isasubmit mo sa korte, mapa RTC, mapa MTC hanggang Supreme Court, dapat bibigyan mo rin ng kopya yung petitioner, yung nagdemanda sa iyo. In this case, tayo po sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino. Subalit, hanggang sa ngayon, hanggang kaninang nagmi-meeting po tayo ng mga abogado, wala pa pong kopya ang petitioner, tayo po, mamamayang Pilipino, kung ano ang sinumite ng mga respondents sa Korte Suprema. Yan po yung update sa ating kaso at by Wednesday, before Wednesday, magfa-final po kami kung sino ang mga abogadong mag-argue sa April 1 dyan po sa Baguio. Malalaman din po nyo yan. Pa-shoutout po, hinabol ko po kayo sa Airport T2, Terminal 2 para sana magpa-picture pero nakasakay ka na ng sasakyan last Saturday. Ay, pasensya na. Daisy Gulmayo ng North Cotabato. Sayang, hindi tayo nag-abot Daisy but I'm sure marami pang pagkakataon. Kay Renante Bungabong, kay Roy Irene, retired government employee, biyahe ni Kin, kay Arnel Cabrera, Edgardo Culanag, OFW,
at Clonelia Beltran from Milan, Italy. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pakikiisa. So bantayan po natin itong development sa gagawing hearing dito sa ating sinampang kaso at tingnan natin kung ano yung gagawin nilang argumento o depensa dito sa nabistong blankong bicameral conference committee report. Mahalaga na sana nga ay the lawyers will again manifest that there is a pending omnibus motion na humihingi na makapag-issue ng TRO dahil naglabas na rin ng report yung special release report on the release of the budget ang DBM na 65% na ng budget natin for 2025 ay released na sa mga ahensya. So importante sana na i-manifest uli ito at pakinggan, dinggin ng ating Korte Suprema na makapag-issue ng TRO dahil ayaw naman natin na maging paper victory na lamang ang ating kaso kung sakasakaling katigan tayo ng Korte Suprema dahil nailabas na lahat ng pera ng gobyerno. Although, kung sakasakali po na madedeklarang unconstitutional ito at nailabas na lahat ng pera, meron naman pong remedyong kriminal, magkakaso po tayo ng kriminal sa mga nakialam dito sa ating unconstitutional, illegal, immoral, invalid, and criminal 2025 budget. At speaking of, sapagkat yung Alpha Phi Omega, especially the Alpha chapter na nagdiwang ng kanilang 75th or Diamond Anniversary kahapon. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita at pag-anyaya sa akin kahapon. Diyan po ginawa sa Clark, sa loob po ng Clark. Maraming salamat. At yung mga kasamahan natin nga uli sa traditional at social media diyan sa Clark din kahapon sa Central Luzon. Nakita ko po sa pahayagan yung produkto po ng ating pagpupulong at press briefing, media briefing kahapon na ginawa sa Clark. Marami po salamat. Mabuhay po kayo. So, lahat ng mga kasapi ng Alpha Phi Omega, Alpha Chapter, Happy Diamond Anniversary. Mabuhay po kayo. At yung ating mga nakasama na mga kasama nating Agila sa Eagles, yung ating mga ate at kuya na nakaharap kahapon, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Mabuhay po kayo. Bukod po sa Anomalous, hearing sa Anomalous 2025 budget, mariin din pong pinag-uusapan at pinag-uukulan ng pansin ngayon yung isang kandidato para vice-gobernador na naglahad ng kanyang saloobin regarding the vulnerability of the automated election system that will be used this 2025 election. Nakakagulat at bordering on nakakagalit dahil imbis na entertainin siya ng COMELEC, kinasuhan yung abogado at accountant na at kandidato bilang vice-gobernador. Tama ba? Vice-gobernador yung kinakandidatuhan po nung lawyer din po iyon eh. Imbis na pakinggan siya ng COMELEC, kinasuhan po yung abogado at pati yata disbarment at yung kaso na mapatanggal yung kanyang lisensya bilang accountant ay isusunod din ng COMELEC. Nakakagulat, nakakagalit sapagkat bakit mo naman pipigilan maglahad ng kanyang saloobin bilang Pilipino yung isang taong naglahad lang ng kanyang reservation or pangamba na tungkol sa vulnerabilities ng ginagamit na Miro system, yung ating automated election system. Malinaw naman din po kasi sa ating automated election system law, yung RA 9369, pakicheck nyo po, RA 9369, yung ating automated election law na batas, sinasabing pa nga dyan dapat 3 buwan bago mag-eleksyon, mayroong third-party certification ang COMELEC. Dapat makakuha sila ng third-party certification. Isa-isang independent body na magse-certify na walang sablay ang gagamiting automated election system. Ang deadline po niyan ay 3 months before the election. Dapat ay nakakuha na ng certification ang COMELEC na foolproof o walang vulnerability yung system na gagamitin ngayon.
Today is already March 3. Ang deadline po dapat niyan kung 3 months before election ay February 12. February 12 dapat po ay nakakuha na ang COMELEC ng tinatawag nating independent third-party certification na hindi nga po pwedeng dayain o hiihak yung sistemang ginagamit nila. Hanggang ngayon, tahimik ang COMELEC kung bakit wala pa silang third-party certification. Dapat ito yung sinasagot nila. Magandang napapag-usapan sapagkat related po ito doon sa inilabas na saloobin nung abogado, ating kumpanyero na kinasuhan ng unlawful utterance yata ang kinaso, hindi libel eh. Unlawful utterance ng COMELEC. Bakit mo kakasuhan yung tao? Nagpapahayag lang naman siya ng kanyang reservation sa ginagamit ninyong sistema ng Miro. Dapat yan sagutin. At ang mapapansin natin, I do not like to think, but it seems that the government, even the COMELEC, is weaponizing itong Article 154 para patahimikin yung pumupuna at nagbibigay ng kanilang pahayag regarding the vulnerability of the automated election system to be used and to be deployed this May 12, 2025 election. Dahil ayon nga po sa RA 9369, yung ating automated election system law, dapat yung gagamitin mong sistema ay nagamit na ng at least 2 beses sa isang automated election system din. Meron itong proven track record, proven capability na hindi madadaya yung sistema. Ang tanong, ang Miro ba meron ng proven track record? Baka bago-bago nito. Kaya mahalaga yung tinatawag natin na certification mula sa independent third party. Kinakailangan may certification mula sa independent third party na walang vulnerability o hindi prone sa dayaan o hindi madadaya ang gagamiting automated election system.